Now to provide several insights on issues, we have former COA Commissioner and now senatorial candidate Heidi Mendoza live in the studio. Good morning. Good morning, Angela. Good morning, Diego. Good morning, ma'am. Thank you for joining us. It's a pleasure. Thank you too. Thank you. Right, Good let's morning get right to to all it. of your viewers and Of course. Go ahead, Angel. Okay. So, yung 2025 national budget has been criticized for containing questionable allocations, no? Base po sa inyong obserbasyon, and of course, naturingan din daw po itong most corrupt budget in our history, no? So, ano po ba yung mga red flags and totoo po ba the most corrupt budget to sa ating history? Okay, Angela, thank you for asking the question. Una, ang nakita kaagad natin, napakalayo nung budget na na-approve doon sa budget na sinumite ng presidente. And I always say na the budget is the plan of the national agenda, no? National agenda for development of the president. Yes. So dapat pag nakita mong ang layo na ng budget, medyo pipiyo ka ng konti, di ba? Kaya nga ng ating nakita, binawasan, siniro ang subsidy sa PhilHealth, binawasan ang funds for modernization ng Armed Forces of the Philippines, at yung education, para ma-justify na 40%, lahat ata na may salitang academy ay isinama sa right, education. Okay. Well, some are saying it's the most corrupt. Sa akin kasi, being an auditor, may basis kami for saying corrupt. Yes. Hindi namin pwede sabihin corrupt budget kasi wala pa yung execution, wala pa talaga yung Kaya lang nakikita na natin yung red flags, in other words, yung galawan, yung movement ng funds from, nakikita natin na inaalis yung mahahalaga at sinatawag nating needs, na basic needs doon sa tinatawag nating regular appropriation at inilalagay sa unprogram. Yes. Kaya marami silang kailangan kunin na pondo para mapondohan yung unprogram funds, di ba? Now, this is a bit, I would say, 27 years ako naglingkod sa government. So, ang kadalasang nakikita ko sakit ng budget, yung laging delayed. That's right. This is the first time na nakita ko na napakalayo ng itsura sa budget. Pangalawa, nakaka-alarm to kasi ito yung tinatawag nating, ito yung election year di ba? Tapos nakikita natin na pinalaki ang pondo para sa AKAP, pero binawasan yung pondo ng 4Ps. In other words, ginagawang mas discretionary yung paggamit ng pondo. Para bang kailangan mo munang magmakaawa, pumila, sabihin nila, hindi naman, wala naman. Pero tingnan natin yung pag pinatawag sila para tatanggap daw ng AKAP, nakalagay doon sa form yung precinct number. Anong kinamuangan nito? Para kilala nila kung sino, kung saan galing, Linawin ko lang, Angela at saka Diego, hindi tayo against sa pagbibigay ng tinatawag nating ayuda. Ang ating hinihingi ay tamang proseso at tamang taong pagbibigyan. Kung pinapapirma kayo sa bakante ang date, blank ang amount, medyo nakaka-worry yan. Bakit? Pag blank ang amount, posibleng tinanggap mo 3,000 pero 5,000 ilalagay nila. Pag blank ang date, posibleng sasabihin nila, last year pa ito para maitago na actually, election-related to. Kasi binigay nila just before the election. Bawal yan, di ba? So bago po tayo lumipat pa doon po sa iba pang tanong ko po tungkol sa AKAP, doon pa rin po sa budget. Kasi nung 2013 po ng Supreme Court, sinabi po nila illegal lamang ang PDAF. So tingin niyo po ba yung mga unprogrammed funds, doon nang tatago yung PDAF or yung pork barrel? Pag tiningnan natin yung tinatawag nating the amount of discretion, pag tiningnan natin yung tinatawag nating timing, at saka yung by the way they are implementing it, sabi ko nga, may documentation pero nakalagay precinct number. Yes. Di syempre, pwede nating sabihin, ito yung bagong PDAF. Ayan, dyan nila binubuhos yung lahat ng kinukuha nila sa regular funding ng education, for example, regular funding ng support to modernization of Armed Forces of the Philippines. Okay, para maklaro lang po sa viewers natin kasi not everyone knows the technicals ins and outs of the mga budget. When you say yung very controversial, you're talking about education kanina, ma'am, no? When you say education budget has to be the highest, in general, dapat DepEd lang ba ang pinag-uusapan dito? May regular meron tayong tinatawag na sa budget, meron tayong tinatawag na sectoral di ba? So yung education, usual, talaga yan? Department of Education. So hindi kasama po yung CHED and yung the schools, yung mga pondo nila? May separate na pondo yan. Lalong-lalo na, I'd like to mention about, halimbawa, yung mga state universities. Yes. Meron yung pondo And there are state universities na nakakabit sa local government. Di ba? So ang pondo niyan sa local government. So hindi mo pwedeng sabihin, ito lang yung isentro natin Pag kinumpute-compute mo yung lahat ng may academy sa dulo, parang mga Philippine Military Academy. Ang tanong nga natin dyan, kasi kapag nagpo-programa ka ng funds, meron kang tina-target na outputs.
Kung kaya pag tiningnan natin yung tinatawag nating performance budget, Yes, nare-relate natin yung output doon sa resources na itinali mo. Eh kung ganyan yung ano mo, sino ngayon ang mag-measure nitong output na to, di ba? Yes, So ginulo talaga nila yung ano, just to justify na highest portion yung education. But this is not the way to do it, no? Ang tanong ko nga dito, sige nga, mag-performance budget tayo. Paano nyo yung ililinya yung mga sinulat nyo, no? Kasi kailangan konektadong-konektado. Yung tinatawag natin, resources allocated, and then yung outputs and outcomes, Yes. di ba? Alam naman natin yan dahil nagbabudgeting kayo. Ano? At sa gobyerno, mahalaga yan eh. Lalong-lalo nga yung tinatawag natin performance-based budgeting. Kailangan nakalagay, ito yung output mo, ito yung outcome, ito yung resources na ilagay mo or inputs, di Yes. ba? At lahat ito dapat tumutugon doon sa mandato, di ba? At yung mga tinatawag nating program plan and activities, That's right. PPA. So, medyo mahirap pagdugtong-dugtongin yan pag ginawa nila yung sinasabi nilang lahat ng may academy. Yes, yes. Pero po dun sa usapin po ng ayuda, 4Ps, institutionalized na po yan, matagal na po yan, may conditional cash transfer. So, hindi na po natin makitaan masyado ng butas yan. Pero yung mga naglitawan ng mga ayuda, since the pandemic, yun po yung nakikitaan po natin ng butas eh. Yun nga ho yung nakakatawa. Kasi sinasabi natin, kanina sinabi natin, we're not against ayuda per se. Diba? We're against the improper implementations at saka yung movement of funds. Tama po yung sinabi mo, Angela, tama yung sinabi mo, na yung 4Ps nakalagak yan sa isang agency. Ano? Mas maganda yon. Bakit? Napag-aralan na yan. Meron na silang mga karanasan na kumbaga ay na-factor in na nila at maaaring meron na silang guidelines na nakatutok sa pagbibigay niyan, di ba? Yes. So bakit natin kailangang ilabas dito? In other words, mas malilesen yung pamumulitika, di ba? Ang ginawa, binawasan at inilagay dito sa tinatawag nating congressional nilagay sa budget ng Congress So with this, tapos sa kanila sasabihin, manggagawa naman kami ng guidelines. Hindi ba parang nakakatawa, no? Ang tanong dito ay hindi ho simple yan nalalagyan ng guidelines. In the case of DSWD, yung 4Ps na yan, if I remember, nasa commission na audit pa ako, nandyan na yan eh. In other words, through the years na ini-implement mo yan, syempre ino-audit ng COA, marami na kaming mga naisamang recommendation na naipasok nila sa guidelines. In other words, di ba, pag matagal mo na nakasama, matagal mo nang ginagawa, mas kilala mo na. Alam mo na kung anong kahinaan, alam mo na yung butas. Halimbawa, yung targeting. Mahalagang bahagi ng 4Ps yung targeting. For a long time, medyo weak yung targeting. Ang dami naming findings dyan sa targeting na yan, di ba? Para ma-sentro mo, ma-focus mo, ma-hit mo, sino talaga dapat tumanggap ng Yes, 4Ps. Okay. Pag binawasan mo to at nilagay mo doon sa ano na sinasabi nga natin na ayuda, sasabihin mo pa, manggagawa kami ng guidelines. Ang tanong dito, paano ang targeting yan? At saka wala na sinungalingan, please lang, magsabi kayo ng totoo. Bakit kailangan nyo yung precinct number doon sa information na kinuha nyo? Di ba? Paano maapektuhan yung implementation ng precinct number? Sige nga. Okay. So, usapin naman po ng confidential funds. Ayun. Kasi konti lang po yung oras natin. Gusto ko po talaga matanong po sa inyo talaga. Ano po bang mga agency lamang dapat ang merong confidential funds? Okay, malinaw po sa guidelines. Ang nakalagay po doon, merong surveillance operation na connected sa mandato nila. No? Bibigay po ako ng pinakamagandang example. Department of Justice. Ayan, ang Department of Justice, meron silang Witness Protection Program. Yes. Natural. Kailangan may confidential funds ka kasi yung witness mo, aalagaan mo yan, di ba? And ito yung aking i-highlight. Total, tinetreten na rin lang ako kagabi pa eh. I-highlight ko na lang yung diferensya. Ang confidential funds kasi, they have to have a law that will strengthen the fact na hindi siya pwedeng i-disclose. Kaso as it is right now, wala siya. Ang Intel meron. Pero in the case of the Department of Justice, may Republic Act na nagsasabing itong aming confi funds ay pwede naming i-reveal upon order of the court. The rest of the agencies na civilian na may confi funds, walang batas na nagsasabi nun. So it goes against the provision of the Constitution which says meron tayong right So na yung malaman. sinasabi po ni VP Sara, dahil yun po yung pinagmulan po ng lahat ng Yes, gulong ito, yung confidential fund, hindi niya pwedeng sabihin yung detalye kung saan niya, hence may mga piatos at mga ano doon. Tama po ba Kailangan, sa part na bibigay ko example ko. Among the civilian agencies na merong Republic Act, na merong batas na nagsasabing kailangan mo muna ng court, it's only the Department of Justice. Okay. So yan, yun po. Bago niyo ako i-threaten at takutin na hindi Ano ako po yung marunong ng threaten? Ano po? dapat daw ako itumba nung mga informant, lalong-lalo na daw kung madi-disclose ang information. Bago niyo po ako i-threaten, kasi dinedelikado ko daw yung mga buhay ng informant. Second,
dinedelikado ko daw at pinapawalang bisa ko yung mga anti-corruption laws and rules and regulation. They cited Republic Act 3019, Article K. Hello, hello, hello. Kalagay po dyan, guilty ka ng corruption kung ibinigay mo sa hindi authorized. Hindi ko naman po binibigay, wala nga ako sa COA. Ang pangalawa, kung isasubmit po yan sa COA, ipapakita yung tunay na yung journal, authorized po sila, di ba? Nasaan yung pinagsasasabing yung violation of RA 3019? Galing-galingan din naman. At bago kayo manakot, siguraduhin yung nasa tama kayong lugar. So, iulitin ko ha, in the case of civilian agencies, kailangan may batas. Katulad ng Department of Justice, yung kanilang witness protection, Yes. pangitang-pangita ang mandato. Sakto. Department of Education, sakto ba? Parang di naman natin Parang makita hindi. kung saan. Oo. Pero just the same, nag-protect ang Department of Justice. Meron silang Republica. Okay. So, go ahead. No, go Hindi, ahead. mabilisan lang po. Ang presidente po ba dapat may confidential Yun, oo. funds? Opa! Kasi sabi ni Congresswoman Ito. Franz Castro wala daw. Ako, Para sa kanya hindi. nag-iiba Kayo kami. po. Ako nag-agree ako. Kasi halimbawa, in the case of President Noy, meron siyang confidential funds, pero until 500 million. Kasi yung backdoor negotiation, di ba? Civilian yeah, agency ang Office of the President, right? May backdoor negotiation ka. Kunyari, makikipagsundo ka sa, may peacekeeping kang inaayos during the process, time of, oo. Namingi ka ng tulong sa Malaysia. Humihingi ka ng tulong sa mga ibang international Muslim That serves the organizations, purpose. di ba? May pwede kang paggamitan. So, nagdi-disagree ako kay Pinag-aralan namin ito lahat, noong Okay. 2015. Eto ang Oo. ating question. Yeah. Bakit po ba Senado? Sabi po nila, napakagaling nyo po sa pag-audit. Kilala po kayo dyan, di ba? Talagang yung larangan nyo po. At saka, Dyan po kayo. sabi nila, ang ganda ng tandem niyo, if ever, ni Senator Ping Lacson. Kung Pero sabay bakit pa po Senado? Bakit Senado? Kasi hindi lang ho ako tumatakbo para manalo. Tumatakbo ako upang tayuan yung napakalaking pangangailangan. Tumatakbo ako kasama ang mga pinaglalabang kong advokasya. Advokasya ng citizens empowerment, advokasya ng transparency and accountability in government. Pag tumakbo po ako siguro sa local government, siguro kung umuwi ako sa Tayabas, mananalo ako. Kung tumakbo ako sa party list, siguro sa dami ng accountants, mananalo din ako. Ang tanong, ako po ba at ang expertise ko ay dun kailangan? Sa tingin ko po, meron po tayong tinutugunan, pinupuno ang vacancy or space dito sa Senado. Pangalawa, sasabihin niyo ang husay na auditor, hindi lang naman po auditor. Pwede naman din po tayong maging mahusay pagdating po sa oversight. Yung pag-iisip or pag-evaluate ng budget. At i-relate ko rin, katulad ng bumagsak na tulay, di ba? Ako yung mag-isa pag ini-interview, hindi ko sinasabing itaas ang sahod, ibaba ang presyo. Hindi ako ganun Sinasabi ko, kailangan na pag-aralan yan. Paano mo itataas yung sahod kung wala ka namang pagkukunan, di ba? Magsasara lang ang mga pabrika. But I'm not saying I'm not towards Pero pagbagsak ng tulay, ang sabi ko, pwede kayang lagay natin sa kontrata. Ito ang number of days. Ito yung amount. Ikaw ang contractor. Pag hindi tumagal itong project mo, ikaw ang may kasalanan. Di ba? Yung burden of proof na andon. Alam ko po na may mga batas na kailangang i-consider dahil sa atin yung presumption of guilt. Yes. Pero ang tanong ko dito, may mga practices na pwede nating ipasok sa kontrata at na in such a way na hindi naman siya nagiging contradictory doon sa existing Ang point ko lang can you imagine if it is the contractor who will now have the burden of proof. So kung sasabihin, kunyari na bumagsak na tulay ko akong kontraktor, ay masyadong mabigat yung truck. In that case, siya ngayon na magdodokumento. Ito ang weight, ito ang description ng aking wala tayong gagastusin para pahirapan yung sarili natin na yan. At hindi dapat matapos doon sa tinatawag nating burden of proof. Kailangan may criminal liability. Pero sa criminal liability, dahil napakahaba ng proseso natin, ang burden of proof isinlift na natin. So hindi na natin pahihirapan masyado ang ating mga prosecutor. Ang katanungan kasi ng marami po, hindi daw mahirap ang Pilipinas. Kung totoo po, madami tayong pera, madami tayong resources. Ang problem po daw is tila nagkakaimbudo ang pag-flow ng pera mula sa taas, pababa sa taong bayan. Pag nahalal po daw kayo, how can you help improve this flow of funds or resources down to the people? Which is very evident na throughout the years, talagang it's been a big problem. Okay. Ito siguro yung kasi lagi nga sasabihin, mag-isa ka lang, paano mo lalabanan yan? Ang lagi ko pong ipinapahayag. Can you imagine,
nasabi natin, tututulan natin yung pork barrel. Pero pagdating natin, hindi naman stop agad yan. Yes, of course. Pero Angelo at saka pag Angela, Andeo, kapag halimbawa nilagay natin na ang aking pork barrel o ang aking PDAF ay merong listahan na bukas sa tao kung saan napunta, magkanong napunta, anong outputs, at may third party ka na i-accredit mong pwedeng mag-audit ng iyong project. Sa tingin niyo ho ba, makipakita natin na kaya palang gawin ito. And that will start the wave by which yung tao ngayon ang mag-i-ensure ng pananagutan, di ba? Eh kaya naman palang gawin nailista, naging transparent, naipakita kung saan napunta ang PDAP. Singilin natin yung lahat ng may PDAP. Ipakita rin yun at ilista. Posibleng mahirap sa susunod na taon, pero pagdating sa eleksyon, yan ang gawin nating issue. Hindi mo mapakita kung saan mo ginamit ang iyong PDAP, then wag natin silang iboto. Ang dami magagalit na Marami congressman. nagagalit. Madami magagalit. Kaya nga marami tayong kalaban at parang mahirap manalo. Pero yun nga po no, yung iba pong mga sinasabi po ng mga ibang kandidato, mga kausap namin, taas ng presyo, 'di ba, pabababain yung taas ng pasahod, etc. Inflation. Pero kayo po, ma'am, paano niyo po maibababa sa mga kababayan po natin sa masa yung usapin ng budget na sa tingin po nila, paano po natin ma-relate yun sa kanila? Okay. Matagal na natin pinagsikapan yan, long before I ran. Nagtuturo ako public financial management, nagtuturo ako ng good governance and accountability, ethics, leadership. Sinubukan kong ibaba yung pagtuturo ng budget. Inilalagay natin, pinataas natin yung relatability. Nung itinuturo ko yung ayuda, ang sinasabi ko, parang may tita ka nasa abroad, nagpapadala ng pera, di ba? So, posibleng pinadala doon sa panganay na anak, and then kung gastusin ng panganay na anak sa lakwatsa, mawawalan ng tamang, ng maayos na paggamit ng pera, madideprive ng benefits yung the rest of the no? And then, kung minsan kailangan din nating tingnan, kung padala ng ayuda, hindi na nag-aral, hindi nakagraduate, naglakwatsa. So, madali nating maipakita sa tao na yung budget, pwede nating tingnan na pera ng bayan pinag-ambag-ambag. Kung kaya, dapat kung ano lang yung kailangan, yun lang ang kukunin at hanggat maaari, ginagamit natin yung budget upang pantay-pantayin na mabigyan ang pangangailangan ng maraming mamamayan. So, paano po yan? Kanina sabi niyo po, mahirap manalo. Di ba, bearer of bad news, nakikita po natin sa survey, mababa po talaga po kayo, wala po kayo sa top 12. So, what can you say about that? Hindi ako nag-worry dyan. Susurpresahin ko kayong lahat. Malakas ang loob ko. Malakas ang loob ko kasi nakita ko, nagawa kong pag-ambag-ambagin ang maraming Pilipino. Yung tricycle driver na nag-aambag ng 200 pesos para makapagpa-print ng tarpaulin. Ang estudyanteng nag-aambag ng 40 pesos. If we can push everyone na mag-make ambag dito sa tinatawag nating aking pagtakbo, hihingin ko na rin mag-ambag-ambag tayo sa dasal. Kung nandyan ang dasal at yung initiative ng taong makiambag sa aking pagtakbo, we will own up this election and consider it as an election of possibilities. And of course, we'd like to ask you mga quick questions, mga pressing issues. Number one po, what is your stance on political dynasties? Of course, syempre, dapat tapusin na yan. At meron nga tayong sa Constitution. Kaya 30 years after, wala pa rin. So, pupunta tayo sa Supreme Court para tanungin nila yung Kongreso, anong ginagawa nyo? Bakit hindi pa naiipasa yan? Diba? Yan. Number two po, impeachment. Impeachment. Ni VP Sara, specifically. Okay. Ang tanong ko lang muna, baka kasi ano ho bang gusto nyong role ko? Do you want me to be a subject matter expert or do you want me to be a senator judge? Saka ko ipapaliwanag. Baka sabihin bias That's a good answer. Ano Ikaw pa ba? ba? Meron ka? Ano pa bang mga pressing issue natin? Same-sex marriage. Same-sex marriage, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Subalit ang pag-ibig, bagamat kinikilala ang karapatan, ay hindi siya nag-i-insist na hindi igalang ang karapatan ng institutions at ang karapatan ng nakararami. In other words, ang pag-ibig ay mapagpaubaya. Alam mo ba si Ma'am poet at heart? Divorce bill, sinabi ko na po yun. Hindi ho ako naniniwala na kapag hindi gumagana ay dapat yan. Ang sabi ko ho, tingnan natin yung existing provisions of the law, yung ating mga tinatawag na options. On dead marriages, yung tipong hindi na kayo nagmamahalan. Okay lang yung hindi nagmamahalan, pwedeng
Pero yung hindi nagmamahalan na may nasasaktan ng asawa, Yes, nasasaktan ng anak, then we can look for a provision na magkakaroon ng tinatawag nating yung parang dissolution of marriage. Ano? Ito lang ho kasi ang ano ko sa divorce. With the kind of moral degradation that we are, di ba? Yung ang ayuda ay ginagawa nating pang-bribe o para iboto ka. Yung katanggap-tanggap yung nagmumura, ipapasaba natin yung divorce simply because gusto nating palayain. Ang sinasabi nila, let us not make marriage na tanikala. Ang marriage ko naman hindi perfect, I would admit, pero hindi rin siya tanikala. So, ang pag-ibig na tunay, marunong magparaya, marunong magtiis. Subalit kung wala yung pag-ibig, ayun, Yun ang humanap question. tayo ng existing provisions na pwede nating para hindi naman pwede na pag kakakasal na ngayon, bukas divorce na. Come on. At ito yung aking isa-cite, yung importance ng family. Parati kong pinagdadasal ito, yung integrity ng family as the basic core of society. Bakit tayo may pamahalaang ganito? Pwede rin nating Italian sa klase or uri ng pamilya at yung pagpapatakbo ng pamilya na pagsasama ng mag-asawa, yun ay meron din kinaanuhan. I don't want to sound very moralist, Yes. pero sorry talaga, sa akin, hindi ako suporta sa divorce bill. Okay. So in one of your interviews, sabi niyo po, you are running for senator to bring in an honest and trustworthy lawmaker in the upper chamber. Ngayon po ba walang honest and trustworthy lawmaker in the upper chamber? Honest assessment po. Meron naman, oo. Sino po? Si Risa, o diba? San Risa, diba? Oo. And when we say honest, at sinabi natin na honest also in terms of you're dealing with the people. Dito ako hinang-hina, sasabihin niyo, kung ang politiko, ikaw kung anong gustong makinig ng tao, yun ang sasabihin mo. People are saying, ayoko na sa'yo kasi against ka sa divorce. But I'm being very honest, no? Ito yung gusto ko sabihin sa inyo. Kaysa naman sasabihin ko, okay, susuporta ako dyan, and then pagdating ng bill, hindi ko kayo susundin, di ba? Kung ano yung tapat kong pinaniniwalaan, yun ang sasabihin ko sa inyo. Matalo man ako. Because gusto kong ipakita sa inyo, merong isang senador na tumatakbo pagka-senador na nangangahas na magsabi ng totoo at hubaran ng kanyang sarili, ipakita kung ano ang tunay kong pagkatao. Ayun, gusto ito last Meron ka question. pang Oo. question? Okay. Siyempre, meron tayong Duterte, may Marcos, nag-aaway. Saan po pumapanig si Ma'am Heidi Mendoza in terms of kayo ba ay opposition? Kayo ba ay magiging tulad ni Ma'am Risa Ontiveros? Okay, ang sagot ko dyan ay may team kaliwanagan, may team kasamaan. Tulungan niyo po ako na panindigan natin na mayroong nasa gitna na siyang hahatak sa katiliman at sa kasamaan para once and for all, may pakita natin yung pamamahalang hinahanap ng ating mamamayan, di ba? So sabi nga nila, tax ng ina mo, bantayan natin. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, former COA Commissioner and now senatorial candidate Heidi Mendoza. Maraming salamat po. Maraming salamat, ma'am. Thank you.